Leandro Leviste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Doble ang ipapasang impeachment sa isang tao, sa loob ng isang tao. Nagkadoble-doble, ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila eh. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to, void ab initio, void from the beginning, it is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may 1-year bar rule. Sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against BP Sara. So, sabi nitong mama na ito, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Pati kakampi ninyo, kapwa ninyo congressman, sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun kasimple. Huwag nyo nang antay. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting 2 birds in 1 stone. Pineperahan na. Pineperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si BP Sara. Bakit? Habulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa, yung mga rebelde, yung mga nangingidnap ng bata, yung mga child abuser, yung mga nag-recruiter ng bata, yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPP, NPA. Yan. Alam nyo naman, galit dun talaga si BP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni BP Sara niyan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si BP Sara dahil mawawala na sila ng pera. Ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya haya-hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo't pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka-university, state, baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. Ay, may kakilala ako, 2 dating CPP magagaling magsalita. Maingganyo ka talaga. Ingat ka dyan. Parang lahat na lang masama, sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? Kinalimutan nila yung problema sa baha. Dyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial.
Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust. Yung pinapadeliver na 2 billion. Gagago nito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds. Tinan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. Well, anyway, kung gusto nila 600, sige. Ganyan may issue nila eh. Ano daw pinatay daw ni PRRD 5,000. Oh, ilan lang yung nagdemanda, wala silang mahanap na 5,000. Diba? Exaggerated talaga yung mga komunista. O, wala akong binabanggit kung sino yan ha. Basta mahilig sila mag-blow up. Ganyan yun, propagandist yan, mga yan. O. So, nagbulag-bulagan sila dun sa magnanakaw sa baha. Kita nyo naman eh. Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na, wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects eh. Walang ginawa. Kanila lahat. Oh, pinikit nila mata nila. Uko sila kay BP Sara. Kita nyo mong gundi kagago na itong mga to. Ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pagbabanta niya, alam nyo yan. Kaya lang talagang ginagamit lang nito ng Kamara yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin. Yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at saka si Bongbong. Patayin mo sila. So hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang nun, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni Sara. Di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? So dinadagdag lang na nila yan, pinaiikot-ikot lang nila yan. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice-Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng Nakikita nyo na ang problema natin. Di ba sinasabi ko sa inyo, ang laki ng problema natin sa baha. December na. Sa February, ifo-focus natin impeachment. Ano mangyayari? Wala na naman yung issue ng baha. So yung mastermind, ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gago, no? Yeah. Kaya ipipilit talaga nila tong impeachment na to. At malami na namang congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. Definitely, pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa to kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So hindi to mahirap gawa ng paraan para makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila 2/3 votes eh. Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano?
You know why? It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit corrupt ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may character, hindi makakaporma presidente. Ang problema, wala din. Diyan palang kitang-kita nyo na problema eh. Sino hinahabol? Si Kiko. Si Sara. Parehas walang insertions. Kita nyo? Yung bilyon ng insertions, nagpapadeliver sa bahay, tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sara o yung ghost projects? Ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan, ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman eh. Alam, huwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni Claire. Lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng Binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Baboy na baboy. Kaya lang, sabi rin naman, may punto rin eh. She is maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Di ba? Tama ba? O mali? Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So, kung ang gusto mo ay matinong PCO na i-discuss yung about sa tama ng gobyerno, ano i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So, since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng magnanakaw sa pamilya niya. So, hindi ka kukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi pag wala siyang sasabihin, kailangan na kukunin mong PCO pangbardagulan. Pangbastusan. Anong kukunin mo? Di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal. Kahit yan ay opisina ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisinang matino, ano sasabihin? Wala. Hindi doon tayo sa kanal. Diba? Marami. Asaran ng laban natin. Diba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO. Ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. O di magsama-sama na kayong baboy. Ha? Pakinggan natin si Claire. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Bakit hindi daw sila pwede maging best friend? Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong hindi daw siya corrupt. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi corrupt? confidential funds. Ayun, ulitin natin, ha? Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayun. So pag kami confidential funds, corrupt.
Hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pa yung nakamalaking confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tama o tama-tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo corrupt dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita, ha? Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso, ha? Pakinggan nyo mabuti, hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Ano sabi niya? Lahat ng adik pangit. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. O yun, tinanggal siya nung pangit. Mag-iingat ka, Claire. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya corrupt. Bakit? Wala siyang confidential funds. Sino ba hari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala, disclaimer. Hindi ako nagsabing adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag-aalmusal nga daw ng marijuana yun eh. Nagbabalita mula. Next po tayo. Pakinggan natin. Okay? Coach, baka mali ka. Ha? Si Sara lang ang may confidential funds. Pag-usapan natin. So, pag-usapan natin. Usapang confidential funds. Corrupt pag may confidential funds. Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts like Mary Grace Piato? So, sabi niya, kausap niya dito si Subiri. Hindi ba kailangan mag-explain si BP Sara about doon sa Mary Grace Piatos? Or, hindi ka man lang ba na-curious? Diyan sa Mary Grace Piatos na yan? Those names of fruits, people, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? Kasi ang pangalan daw, ang laman daw ng pinagbigyan ng confidential funds ay Mary Grace Piatos, etc., etc. As former Senate President, we had access. They always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco. Nako! Okay? So, merong access sa confidential funds ang Senate President at saka Speaker of the House. Tama or tama-tama? Pero nung siya ay Senate President, binuksan niya kay Risa Ontiveros. So alam ni Risa Ontiveros ang issue. Pati si Coco Pimentel. And to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh. Wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the actual names because of the idea that it's confidential. But my... So barado na agad si Karen. Okay na. Hindi talaga nilalagay dyan. Anong punto ni Subiri? Sa confidential funds, hindi talaga nilalagay yung pangalan. Why? It's confidential. I mean, how stupid are we Filipinos? We are trying to impeach BP Sara. Doon sa confidential funds, andun na nga yung salita. It is confidential. Actually, hindi nga pwedeng banggitin ni Sara yon. It's because it's confidential. Pag binanggit niya yung pangalan, totoong pangalan, siya pa madidimanda. Why? It's confidential. Magpapaulit-ulit tayo. The word is there.
It's confidential. Alam mo, parang kayo yung kaibigan ko eh. Ano? Titignan nyo, may kaibigan kayong ganito. Alam mo, pare, confidential lang, huwag mo sasabihin ha. Sasabihin niya doon sa iba, "Uy, pare, sabi ni Coach Soli, ganito ka raw. Confidential lang, huwag mo sabihin sinabi ko." Gago! Confidential nga. Ano bang mahirap intindihin sa confidential? Kailangan pa bang i-Ilocano ko para maintindihan nyo? Hindi ko ata alam. Ano ba Ilocano na confidential? Tagalog. Sikreto. Ano ba Tagalog? Basta confidential, alam nyo na yun, di ba? Hindi naman kayo tanga. Naturingan kayong senador, congressman. Tanga kayo. O, congressman. Anong punto niya? Alam ni Risa. Hindi lang si Sara naglalagay ng ganung pangalan. Ganun talaga. Point being is, why just single out her? Let's get Yun. rid of the fund for everybody. Why single her out? Sa madaling salita, pinatrabaho. Na-experience namin yan eh. Pinatrabaho kami ng dating sekretary. Pag trinabaho ka, mararamdaman mo yun. Kasi attacks will come from the bloggers, left and right. Si Sara trinatrabaho. Kasi sinisingle out. Halimbawa, kami. Ang daming bumabanat kay Bongbong. Bakit kami? 3 pa lang kaming banatero. Si Banat Bay, ako, tsaka si Boss Dada. Pinatrabaho kami. Nung dating sekretary ng PUT. Mararamdaman, ito ganito eh. Obvious. Else, because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper. Ayun lang, dapat pati ombudsman tingnan to. Paano titingnan to ng ombudsman? Sino bang naglagay sa ombudsman? Di yung presidente. Alangan naman tingnan niya confidential funds ng presidente, di tinigbak siya dyan. Not only to the vice president, to the president. COA, Office of the President spent 4.5 billion in confidential. Ang tanga nyo naman. Delima. Diretsuhin ko na kayo. Delima, akbayan, bayan. Kayong bakla dyan. Ngiwi ka na. Bakla ka pa. Ngiwi ka pa. Ikaw, isang matanda ka pa. Joke no. Marami sa inyo dyan. Oh. 4.5 billion Office of the President 2022? Marcos office remains top spender of confidential funds. Bakit si Sara lang? Yun ang punto eh. Kung galit kayo sa confidential funds, banatan nyo lahat. Kung galit kayo sa Mary Grace Piatos, lahat yan may pangalan. Hindi magsasabi ng totoong pangalan niya. Na-explain ko na it's because confidential, it's illegal to put real names. Madidimanda ka pa. That's how stupid our congressmen are. Our senators. Nagpapagamit dyan sa ano na yan. Lahat yan meron eh. But also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units, Karen. I know them saying this. I might be ostracized by... Holo to Apari. Holo to Apari. Local governments may confidential funds. Local governments. Isipin mo, Vice President, wala. Alam mo kung bakit sila galit din sa confidential funds? Kasi yung confidential funds, ginagamit ni BP Sara para habulin ng komunista, mga makakaliwa, CPP-NPA, at yung mga organisasyon na mga rebelde. Niyari na yan. Konti na lang sana sila eh. Hindi na makaporma yan dahil niyari na ni Bongbong ay ni PRRD yan. Simula nakapunta si Bongbong Marcos, may pera na naman sila. Nagigets nyo po. Ganyan po kalupit to. Ganito kalaki problema ng Pilipinas.
Kaya ito sinasabi ko sa inyo, I'm not really bothered dun sa nakawan. Bothered ako doon sa dami ng politiko nating tarantado. Dahil kung may magnanakaw at maraming matutinong politiko, saglit lang to. Kaya ako galit na galit sa Dilaw. Kaya galit na galit ako dyan sa mga yan. Ginamit nila yung kahinaan ni Bongbong para makaporma sila kay Sara. In reality, hindi nila kaya ng mano-mano si Sara. So they have to use someone stupid in power. They need to use someone weak in power. So pag na-eliminate na yung hindi nila gusto na si BP Sara, gusto nyo pustahan tayo. Saglit lang. Saglit lang to. Si Bongbong. Yayariin to ng komunista. Yayariin to ng Pinklawan. Not literally, physically ha. Yayariin in power. Kaya malaki problema natin eh. Hindi dahil sa may magnanakaw. Dahil doon sa mga sumusuportang kulay. Yung kulay na sumusuporta sa magnanakaw. Yun ang problema. Next po. Ito, pag-usapan natin nitong si Claire. Ito, pangit dito kay Claire kasi kini-question yung 500,000. Ay, 500,000. 500 pesos na Noche Buena. Pinagtanggol pa niya, tapos pinagtatawanan niya pa. So, adding insult to injury. Parang pinagtatawanan niya yung mga Pilipino, okay na sa inyo yan. Kung bumili kayo ng bihon, bumili kayo ng generic na hamon, tapos lagyan yung toyo. Tapos bili kayo ng chop suey, yung pan-chop suey, okay na yun. Yun na Noche Buena nyo. So, talaga ini-insulto nito si Claire yung mga mahihirap. No? So, mali na nga yung pagbanggit ng gobyerno sa 500 pesos, gina-justify pa niya. Ngayon, sasagot pa ulit. Pakinggan po natin. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpa-liquidate? Ito na naman tayo. Kaya nabababoy ang PCO, nakita nyo? Hindi lang po opisina ng PCO ang nabababoy. Pati yung pagtingin sa mga abogado. Parang hindi na marunong mag-isip. Kasi ang issue dito is, hindi ba kayo nakukonsensya doon sa sinasabi niyong 500 pesos na Noche Buena? So halimbawa ako mahirap. Naiinis ako eh. Dahil sa inyo naghihirap ako. At hindi ko man lang mapakain yung family ko ng Noche Buena ng maayos. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi, tama na yung 500, pakain mo sa pamilya mo, pang Noche Buena. So ininsulto mo na ako, tapos magsasalita ako, hindi ba kayo nakukonsensya? Halimbawa ako yun mahirap, di ko mapakain. Hanggang 500 lang papakain ko sa pamilya ko sa Noche Buena. Hindi ba kayo nakukonsensya? Tapos ang isasagot mo sa akin, na papakainin ko yung pamilya ko, ang isasagot mo sa akin is about PRRD. Na maraming pinapatay si PRRD. Nakorap si PRRD. Nakasalanan ni PRRD. Babaero si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Si PRRD. Tarantada. Siyempre, anong iisipin ko? Pambira, wala akong pakialam kay PRRD. Yung family ko, hindi ko mapakain ng maayos na Noche Buena dahil kayong pamahalaan, hindi nyo ginagawa yung dapat ninyong gawin para sa amin. Wati, papasok po sa akin si PRRD.
Kaya ba ako gutom ngayon? It's because of PRRD. Ako, never kong sisisihin ng gobyerno kung magugutom ang family ko. I will not take that as excuse, okay? Hindi ko sinasabi excuse yung mga magulang na hindi nila mapakain yung family nila na maayos. I'm not saying it's right to blame the government. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito is nahihirapan yung kababayan natin, and the most important day of the year is yung pagsalubong doon sa selebrasyon na inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan po ay pinagsasaluhan ng pamilya. At halimbawa kami nagagalit sa inyo dahil iniinsulto nyo kami, tapos sasabihin nyo sa akin, PRRD. Eh siya ba, Presidente? Gusto mo, iupo mo si PRRD. Sisisihin namin araw-araw. Pag hindi namin mapakain ng maayos yung pamilya namin sa Noche Buena, ibalik nyo. Pinapangako ko sa inyo. Ilagay nyo si Sara. Halimbawa, nilagay nyo si Sara, Presidente. At nagkaloko-loko Pilipinas. At hindi namin mapakain yung pamilya namin dahil sa kalokohan ni Sara. Gusto mo? Tanggapin na lang namin at sisihin niya yung dating gobyerno ni Bongbong. Are you a lawyer? Diba? You are adding insult to injury. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa. Eko, Choli, dapat unawain mo, abogado kasi ganitong kinu-question sa amin eh. Coach Choli, mali ka ng intindi. Abogado yan si Claire. So bilang lawyer, alam mo naman na pag may kliyente yan, kailangan nila ipagtanggol yan whatever happens. Kahit alam nila masama na yung kliyente nila, kailangan nilang pagtanggol bilang lawyer. Una, pwede ka naman tumanggi. Diba? Pwede ka naman magbitiw. Kung sa tingin mo talagang sobrang sama na nung mo, at kung may konsensya ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang mali, pwede ka magbitiw. Pero for discussion purposes, sige, being a lawyer, kailangan mo ipagtanggol kahit mali. Hindi pagtanggol mo. Walang problema ron. Pagtanggol mo. Bilang PCO, tagapagsalita ng Pangulo, kung ano man tawag sa'yo, vlogger ng Pangulo, troll ng Pangulo, tagapagsalita ng Pangulo, abogado ng Pangulo, first lady ng Pangulo, kung ano mang tawag sa'yo ng Pangulo, so be it. Ipagtanggol mo, Pangulo. Pero huwag mo na ipasa sa iba. You stick to the issue. Defend him hanggang sa mamatay, hanggang sa ma-overdose siya. You defend him. Because it is your responsibility. Pero huwag mo na ituro sa iba. Kasi pag tinuturo mo sa iba, ibig sabihin mahina kang abogado. Ng Pangulo, ang mga kadiwa centers. Isa pa yung kadiwa po niya, mas nakubriwa yan. Anak ka ng Bongbong, oh. Yung kadiwa na yan, susulpot lilitaw yan eh. Sige, bigyan mo kami listahan, saan makakahanap niyang kadiwa na yan? Pag mayroong gustong patayin na balita, lumalabas yung kadiwa. Ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Saan nga yan? Saan yan? 20 pesos. Di dapat naglabas ka na ng listahan. Pakisagot, Claire. Lagay nyo dyan sa comment section, Claire. Pakilagay. Saan yung 20 pesos na bigas ng kadiwa ng mapuntahan? Huwag mo sabihin sa Cagayan. Paano yung taga Quezon City?
taga Cebu, pupunta pa ng Ilocos, Cagayan. Dapat yan parang Jollibee. Bawat kanto meron. Oh, just to be efficient. Walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay. Saan nga eh? Saan nga? Wala nga. Ay, nako. Ay, Claire. Sa bagay, pambardago lang ka, pwede. Pero pang abogada, wala. Next po. Ito, pakinggan po natin si superhero John Vic Remulla kung ano sasabihin niya patungkol kay Saldico. Eden Santos, Net 20. Nako, delikado. May tanong si Eden Santos. Alam naman natin to pag nagtanong, shoot sa banga. Sige. Ano ang reaction sa tanong ni John Vic kay Eden Santos? 5. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis. medyo ano na siya ha, medyo agitated na siya, medyo defensive na si John Vic ha. Kasi ito si Eden Santos, alam naman natin medyo iba magtanong yan. So kini-question niya na bawat tanong pagtugis. Intindihin mo yung tanong. Tingnan mo, hindi lang pagtugis, papansinin niya dito. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort. Group effort. Pinansin niyo yung tugis, pinansin niyo yung group effort. Baka gusto mong pansinin yung former congressman. Baka sabihin, former congressman. Dapat pa bang tawaging congressman yan? Gusto mo ata himay-himay. Vlogger ka ba? Parang gusto mong himay-himayin yung sinabi ni ni Eden Santos eh. Ginamit mo pa talaga yung group effort. Ang punto kasi ni Eden dito, siguro hindi niya alam, parang ito yung magtatanong na malupit eh. Huhulihin ako nito sa salita. So kailangan korikin ko yung pagtugis. Kailangan korikin ko yung group effort. Ang dito, punto rito, bakit hindi nyo mapabalik si Saldico? Billions, ay millions, o billions pa nga. Di umano, confidential funds ng executive o Office of the President. Ba't di nyo gamitin? Yun ang punto ron. Di ba may nilabas pa to si Remulla, si John Vic na ang sabi niya bakit kung kayo makikita nyo si Saldico dyan sa inyong lugar, pagbigay alam sa amin. Pambihira. Bilyon ang confidential funds ninyo. Bilyon ang intel funds ninyo. Tapos sa taong bayan din pa kayo. Ibalik nyo na lang yung confidential funds at yung taong bayan na lang ang maghanap dyan kay Saldico. Diba? Alam mo, simple lang yan. John Vic. Nakidnap nyo nga. Di umano, yung si PRRD paalis. Na ibalik nyo nga si Tebes. Diba? Pag gusto nyo talagang pabalikin to, may paraan. Ang problema, ayaw nyo pabalikin. Yan ang sinasabi ng marami. Dahil pag pinabalik nyo yan, magsasalita yan. At pag nagsalita yan, tutumbukin yung amo nyo pinoprotektahan. Kasi madali lang naman yan eh. Diba? Kung talagang gusto nyo pauwi yan, dami, kontakin nyo yung mga connection ninyo, gamitin nyo yung pera ng taong bayan na nasa confidential na eh, nasa inyo na yun eh. Meron naman. It is a whole of government. Merong group effort. Approach to get Saldico. The DFA. May DFA. The DILG. DILG. The Ombudsman. The Ombudsman. The DOJ are all DOJ working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Saldico back to... Kita mo, ang dami nyo na.
Lahat kayo walang silbi? Hindi nyo mapabalik si Saldico? Kung gusto, may paraan. Si Tebes nga, napabalik nyo eh. Huwag nyo nga kaming kami pa ginaganyan nyo. The Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport. So cancel. Passport na. Okay, ang tanong passport, wala kang lusot talaga dyan. Ano ng passport? Meron na. Pagkaalam ko, na-cancel na yung passport niya. Hindi siya sure. Pagkakaalam niya, na-cancel na passport. Diba? Simple lang eh. Si Tamba nga, hindi nyo makasuhan. Ha? Ang dami nyong team. Kapatid mo, ombudsman pa. Nasa DILG ka, nakakalapit ka, executive department ka, nakakalapit ka kay Bongbong. Hanggang ngayon, wala pa rin kaso yung pinsan niya si Saldico, ay si Tambaluslo, si Romualdez. Tapos, sasabihin mo ngayon, di ka sure kung kanselado na yung passport. Hindi pa kanselado yan. Kung kanselado yan, nangunguna pa yung kapatid mo nag-a-announce. Ganun lang kasimple yun. Kayong magkapatid, mahilig kayo sa press con, pag ganun-ganun ka pa nga eh. Diba? Umakyat ka pa nga ng truck pag ganun-ganon. Nung una kasi, na-insulto to. Naglalakad. Nung nakita yung mga realista, biglang napahinto. Nakaganon. Ininsulto sa Facebook. Hindi ngayon, para hindi na siya ma-insulto, akyat na lang doon siya sa truck. Hindi na siya obligado maglakad. Anong punto ko? Kung kanselado passport niyan, hindi pwedeng hindi mo alam. Kasi mahilig kayo magkapatid sa optics. Lalo na yung kapatid mo. Ang hilig nun sa optics. Mr. Announcement yung kapatid mo. I-announce siya kung kanselado na passport na ito. Alam ko lang but you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports eh. Not only a visa but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Wala kayong magawa. No? Wala kayong magawa kay Bongbong. Baka utos. Ay, nako. Ito, pag-usapan po natin itong pagkakasuspindi kay Kiko Barzaga. Himay-himayin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo. Po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Isa pa tong iyakin eh. Itong congressman na ito, itong magnanakaw na congressman na ito, di umano. Itong anak ni Bongbong, iyakin din to pambihira. Hindi siya nakasagot pero hinayaan niya. Again, yung tatay niya, di ba? Ang tagapagtanggol, babae ito, hinayaan niya rin yung babae ipagtanggol siya. Ano talaga, medyo weak talaga tong pamilya ng Marcos eh. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Yun, no? Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Yan, teka muna, dito muna tayo. Sinuspindi si Kiko dahil sa mga social post niya. Grabe, no? So, ibig sabihin natin dahil yung parang kabastusan na sinasabi nitong mga congressman at dahil nagkakawatak-watak sila. So, ano bang gusto nitong mga congressman iyakin na ito? Hindi sila magkawatak-watak, pareha sila, ihimurin yung puwet ni Bongbong Marcos. Kitang-kita naman eh. Isipin nyo, sa dami ng congressman, maaaring may mga absent, 249 ang bumoto ng yes, 5 ang bumoto ng no na hindi gusto na suspindihin si Kiko Barzaga. So definitely may mga absent. Pero kitang-kita na ang gusto nilang klase ng pagkakaisa ay himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Himurin, lalong-lalo na ang puwet ni Tambaluslos. Hindi mo pwedeng bibirahin ang kalaban. Yun ang gusto nilang na nagkakawatak-watak. Hindi, ganyan po talaga. Ganyan po talaga ang politika. Hindi mo dapat sususpindihin dahil iba ng paniniwala sa inyo. Sinuspindi nyo dahil pinost niya, nilapitan niya, na kamusta, kinakamusta niya lang yung pinsan niyang
Magnanakaw? Di ba? Anong klaseng congressman to mga ito? Balat sibuyas? Anong klaseng mga congressman ito? Mga iyakin? O, di ba? Ang daming problema natin sa baha. Isipin na lang natin, kahit anong post ni Kiko Barzaga, ikaw, ako, tayong lahat hindi magugutom. Tama or tamang-tama. Pero dyan sa pagnanakaw dyan sa baha, dyan sa ghost projects, ikaw, ako, tayong lahat magugutom. Tama ba? So, ibig sabihin may epekto sa bawat tao. Tingnan nyo, pinagkaisahan nyo. Napakalaking problema natin dito sa pagsususpindi kay Kiko. Huwag po natin kakalimutan ha. Ito ang isa sa importante dyan. Yung pagkakasuspindi ng ethics committee na yan kay Kiko Barzaga, meron pang kakahinatnan yan. Sa susunod, gagawin at gagawin na yan. At posibleng gawing jurisprudence to. Bakit kay Kiko? Nangyari nung kay Kiko. Nagkabutuhan lang. So dito, hindi na papairali ng batas. Hindi na kailangan pairali ng due process. Basta marami kayo, pag pinagkaisahan nyo isang congressman, mangyayari. So anong magiging mangyari ngayon? Napaka makapangyarihan na ng congressman, napakakapangyarihan na ng presidente na kaya nilang mag-insert, kaya nilang umarakot ng pera. Tapos hindi ka pwedeng magsalita. Bakit? Maraming pera yan. Siyempre, maraming ipamimigay na pera yan. So pag umiba ka, pwede ka ng kasuhan agad sa ethics. Pasuspindi ka. Naiintindihan po natin. Malaking problema yan. Sobrang laki na ng kapangyarihan ng presidente at ng speaker. Dinagdagan nyo pa. So sa susunod, anong mangyayari? Wala nang kukontra. Bakit? Pagbubutuhan na lang eh. So lahat dapat ng congressman, ang post sa Facebook, hinihimod ang puwet ni Tambaloslos. Matindi talaga. Nakita nyo kung gaano kaduwag itong mga congressman? 249, tama ba ako ng numero? Maybe hindi eksakto. Pero ang laki sobra ng pumayag. Alam nyo, mga kababayan ko, ito po ang ibig sabihin kung gaano po kalala ang problema ng Pilipinas. Alam nyo, hindi ako natatakot doon sa mga nakawan. Kasi, yung nakawan na yan, may solusyon naman eh. Yung ghost projects, flood control projects, may solusyon. Madaling solusyonan yan. Ang problema ng malaki ng Pilipinas, kung bakit tayo baon, dahil pinagtatanggol ang mali. Ganyan na po kalalim ang problema ng politika sa Pilipinas. Yung mali, nagiging tama dahil makapangyarihan ng pera. Diyan po mapapatunayan natin lugmok talaga ang Pilipinas. Diyan mapapatunayan natin kahit mapalitan ng presidente, pagkakaganito ang mga congressman natin, walang mangyayari sa Pilipinas. Asahan ninyo. Wala. Ilagay mo dyan ang pinakamatinong presidente, ilagay mo dyan ang pinakamatinong vice president. Pag ganito ng ganito ang ibobotong congressman, walang mangyayari po mga kababayan ko. Wala po. Kasi hindi sila nakatingin sa mali o sa tama. Nakatingin sila kung sino ang poproteksyonan. Nakukuha po natin. Kasi kahit may magnanakaw ng ghost projects, kung ang congressman natin matitino, madidimanda yun. Tama o mali? Mai-impeach yun. Kung ang presidente natin magnanakaw at okay lang yun, kahit magnakaw siya na magnakaw. Pero kung matino ang congressman, mai-impeach agad-agad. Tama ba? Kaya malalim problema natin Pilipinas. Kaya hindi natin masolusyonan ng korupsyon. Dahil sa lalim ng problema natin sa mga politiko, it's not only the president, not only the vice president. Kaya kahit sino umupo diyang presidente.
Pag loko-loko ang mga congressman, wala din. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umunoy disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without... Alam mo, hindi ko pinagtatanggol